Kabanata 721. Narinig mo ba iyon? Tinanong ng patriarka ang sandali na pumasok siya sa pag-aaral. Mariing tumanggo si Jasmine, kung ang katotohanan na ang nakababatang henerasyon ng kanilang pamilya ay permanenteng na grounded ay sapat na upang maging malungkot at malungkot si Jasmine araw-araw. Pagkatapos ay magpakailanman siya ay nagdadalamati sa insidente na kinasasangkutan ng kanyang mga magulang. Hindi bababa sa kapag na-grounded siya, maaari siyang magtampo o magreklamo tungkol dito. Ngunit mula pa noong siya ay bata pa, wala pang nagsasabi sa kanya ng anuman tungkol sa kanyang sariling mga magulang. Makakatanggap lamang siya ng mga pambubugbog ng tanungin niya ang tungkol sa mga ito. Galit ka ba sa akin sa pagtatago nito sa iyo sa loob ng maraming taon? Tanong ng patriarka. Hindi kita naiinis. Naiintindihan ko na itinago mo ito sa akin. Alang-alang sa akin. Panipi, sabi ni Jasmine. Jasmine, nakita ko ang pagganap mo sa nakaraang ilang taon. Sa totoo lang, ipinagmamalaki kong magkaroon ako ng isang apo na tulad mo. Ang iyong mga magulang sa langit ay dapat ding maging mapagmataas din sa iyo. Panipi, tinapik ng magaan ng patriarch ang balikat ni Jasmine. Kung gayon lolo, sino ang kalaban ng aming pamilya Fendersian sa lahat ng ito? At responsable ba sila sa nangyari sa aking mga magulang? Panipi, tanong ni Jasmine. Huminga ng malalim ang patriarch. Pagkatapos ay tumingin siya sa isang sulok ng pag-aaral at tumanggo ng bahagya. Alam kong imposibleng maitago sa iyo ang mga bagay na ito. Naging napakahusay mo, at mayroon kang mahusay na mga kakayahan. Maaari ko bang sabihin sa iyo ang ilan sa mga bagay? Ngayon, panipi, ang patriarka ay huminto sandali bago sinabi niya, tama iyan. Ang aming pamilya Fenderson ay palaging may isang malakas na kaaway. At iyon ang pamilya Crawford. Panipi, ang pamilya Crawford. Bakit hindi ko pa naririnig ito dati? Panipi, parang natulala si Jasmine. Siyempre, ang pamilyang iyon ay hindi kailangang humiga tulad namin. Mayroon lamang isang dakot ng mga pamilya na magagawang makamit ang kanilang antas ng kataasan at impluwensya pagkatapos ng lahat. Bukod, pinananatili kita sa loob ng aming mga pintuan sa loob ng higit sa 20 taon na ngayon. Ilan sa labas ng mundo ang talagang nakita mo? Panipi, tanong ng patriarka. Pero bakit? Bakit ganito ang trato sa atin ng pamilya Crawford? Panipi, napuno ng sama ng loob si Jasmine. Mahabang kwento. Upang mailagay ito ng maikli, ang aming pagtatalo ay nagsimula mula sa aking henerasyon, at dinala ito sa henerasyon ng iyong mga magulang. Talagang dapat mong alalahanin ito. Laging mag-ingat sa mga tao mula sa pamilya Crawford. Nagkakaintindihan ba tayo? Nakakaawa na sinabi ng patriarka. O sige, lolo. Bukod, Jasmine, dahil alam mo ang ilang mga bagay patungkol sa aming pamilya, natatakot ako na hindi ko na maitago ito sa iyo kahit nabalak ko ng orihinal. Sa kasalukuyan, nakita mo ang panloob na paggana ng aming pamilya. Nagawa ko pa ang mga kinakailangang paghahanda. Mula ngayon, ikaw ang tagapagmana ng lahat ng mga pag-aari at pag-aari ng iyong ama. Bukod, ikaw lang ang babae sa aming pamilya na maaaring mana ng mga ari-arian ng pamilya maliban sa kanya. Panipi, sinabi ng patriarka. Lumitaw na tuwang-tuwa si Jasmine. Bukod, alam niya kung sino ang ibang babaeng iyon. Nasabi iyan, ang patriarka ay mukhang mapurol at malungkot. Masyadong madali akong kumilos sa taong iyon. Ang iyong tiyahin ay nagtatago pa rin sa akin, ayaw kong makita ang aking mukha. Si Zara ay isang batang utulang. Napakatigas ng ulo niya. Bagaman medyo malupit ako, ang tiyahin at pinapahalagahan ko pa rin ang iyong tiyahin. Panipi, naluha ang patriarka. Jasmine, ay pangako mo sa akin ang isang bagay. Lolo, naiintindihan ko ito. Tiyak na makikita ko kung nasaan ang aking tiyahin. Panipi, sabi ni Jasmine. Ang pangyayaring yun ay nangyari nung siya ay bata pa. Ang matandang mayordoma ng kanilang pamilya ay minsang sinabi ito kay Jasmine. Mayroong isang beses isang napakapambihirang ginang sa pamilya Fenderson, at siya ay tiyahin ni Jasmine, si Zara Fenderson. Ngunit sa isang pagkakataon, nilabag niya ang mga patakaran ng
pamilya, kaya't siya ay na-excommuter mula sa pamilya ng lolo ni Jasmine. Sa totoo lang, ang kanyang lolo ay laging naghahanap ng kanyang tiyahin sa lahat ng mga taon. Ngunit hindi niya matuklasan ang kinaroroonan kahit gaano karaming beses siyang sumubok. Ito ang sanhi ng matinding sakit ng kanyang lolo. Ngayon, magmamana si Jasmine ng pag-aari ng kanyang ama. Sa makatuwid, kukunin din niya ang responsibilidad na subaybayan ang kanyang tiyahin. Sa parehong oras, labis niyang nais na makilala ang kanyang tiyahin, na hinahangaan pa rin ng mga miyembro ng pamilyang Fenderson. Bukod dito, palaging sinasabi ng iba na hawig siya sa kanyang tiyahin. Siya ang binibini ng pamilya sa oras na iyon. Siya ay kahawig ng kanyang tiyahin sa mga tuntunin ng parehong kakayahan pati na rin ang pisikal na hitsura. Anong klaseng babae siya? Sino siya umibig? Paano magiging malupit ang aking lolo at palayasin siya sa pamilya? Kudlit. Sa wakas, kumuha ng litrato ang kanyang lolo at ibinigay kay Jasmine. Ang babaeng nasa litrato ay talagang napakaganda. Ang kanyang hitsura ay nakamamangha upang sabihin ng kaunti. Ang babaeng iyon ay ang kanyang tiyahin, si Zora Fenderson. Kabanata 722. Tiyak, ang kanyang lolo ay lalakad at makikialam dahil sa mamamana niyang pagmamayari ang ari-arian. Hindi dapat mag-alala si Jasmine tungkol sa pamilyang Schuyler. Bagaman ang pamilyang Schuyler ay lubos na makapangyarihan at maimpluwensyang, hindi sila naglakas loob na tawirin ang linya. Nang walang pagtatangi, lumabas si Jasmine sa pag-aaral ng kanyang lolo. Inilagay niya ng maayos ang litrato, at babalik na siya sa kanyang silid tulugan. Jasmine, kanina pa kita hinihintay. Sa ilalim ng takip ng gabi, may isang binata na nakatayo sa labas sa looban. Yael Schuyler, bakit mo ako hinihintay? Malamig na sabi ni Jasmine. Narinig ko mula sa iba kaninang hapon na nasaktan ka. Nabugbog. Ng iba, narinig ko. Nag-aalala ako tungkol sa iyo, kaya't dumating ako upang tanungin ka tungkol dito. Huwag kang mag-alala, Jasmine. Babayaran ko siya ng mabigat na presyo para dito. Sabi ni Yael. Hindi ito iyong negosyo. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Kung maglakas loob ka man ay patong ang isang daliri sa aking mga kamag-aral, tiyak na hindi kita kailanman patatawarin. Panipi, nagalit bigla si Jasmine. Mabuti, mapapatawad ko ang lalaking iyon. Jasmine, huwag ka nang magalit. Panipi, mabilis na tugon ni Yael. May sasabihin ka pa ba sa akin? Kung wala, babalik ako ngayon. Panipi. Pagkatapos nito, tumagal siya ng isang huling tingin kay Yael na may isang ekspresyon ng pagkasuklam bago siya sumugod. Jasmine, Jasmine, panipi, tumawag sa kanya si Yael. Ngunit si Jasmine ay lampas sa pandinig. Mahigpit na kinuyam ng mga kamao ni Yael. Sir, sinabi ko na po sa inyo dati. Hindi niya ito makikita kahit na napakabait mo sa kanya. Panipi. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki na nakahawak sa kanyang mga kamay sa likuran niya ay naglakad palabas mula sa likuran ng isang puno sa tabi ng kalsada. Sa madilim na gabi na iyon, ang matandang lalaki ay mukhang nakakatakot, dahil sa kalahati ng mukha niya ay maputi habang ang kalahati ay itim, para siyang isang kakatwang nilalang na bumangon mula sa impyerno. Ang parehong mga mata ay tila madilim, at ang mga ito ay nalubog sa mga sockets ng kanyang mata. Pagdating sa kung saan man, tiyak na nakakaalarma siya. Bukod doon, ang kanyang buong frame ay tila medyo payat. Tila, halos siya ay masabog ng isang mahinang simoy lamang. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Yael. Ngumiti ang matanda. Ang isang tao ay laging lumilikha ng mga pagkakataon para sa sarili. Hindi nila kailanman hinintay ang pagkakataon na maabot sa kanila. Wala siyang pakialam sa pagmamahal mo dahil ang tulong na inalok mo sa kanya ay masyadong walang halaga at walang katuturan. Ang totoong trick ay nakasalalay sa pagpaparamdam sa kanya na parang wala siyang magagawa nang wala ka, at kailangan kanyang umasa sa literal na lahat. Parang isang uwak ang boses ng matanda. Bahagyang tumanggaw si Yael. Nakita ko, isang tusong ngiti ang bumungad sa kanyang mukha. Sa susunod na araw, maaga dumating si Gerald sa paaralan upang dumalo sa mga klase sa umaga. Ito ay sapagkat ang unang dalawang yugto ay isang klase ng unyon.
Sa makatuwid, siya ay tumawag kay Marvin na nakarating ng mas maaga kaysa sa dati sa oras na nakarating siya sa silid-aralan. Sa sandaling iyon, walang gaanong mga mag-aaral sa silid-aralan na kasalukuyang ginagamit para sa magkasanib na klase. Ngunit kapwa naruroon sina Jasmine at Mindy. Napatingin sila sa kanya sa oras na pumasok si Gerald sa klase. Lalo na si Mindy, na ang paningin ay nagpakita ng mga pahiwatig ng pagkapuot sa kanya. Lumapit si Gerald kay Jasmine na may humihingi ng paumanhin na, "Mukha, humihingi ako ng tawad sa nangyari kahapon. Hindi ko ito sinasadya." Panipi, kung tutuusin, babae lang si Jasmine. Medyo balisa siya sa sandaling iyon. Sa una ay nangangarap siya ng panaginip, at ang kanyang biglaang paghingi ng tawad ay itinapon siya sandali. Medyo masama ang pakiramdam ni Gerald sa insidente kahapon. Ito ay dahil napilitan siyang mag-cash sa ilang pagkakataon na iniharap sa kanyang harapan. Kung talagang seryoso siyang nakipaglaban sa kanya, ang mga pagkakataong manalo siya sa laban na iyon ay halos wala. Sa kabilang banda, naramdaman ni Jasmine na para bang hinahamon ang kanyang pagmamalaki nang marinig ang sinabi ni Gerald. Bilang tugon, sumagot si Jasmine sa isang partikular na malamig na pamamaraan, isang bagay na bihirang nasaksihan ng isa. Magaan, ang aking loob na makita kang buhay at sipa sa magandang umaga. Ha! Tugon ni Gerald. Kabanata 723. Sa totoo lang, balak ni Gerald na makipag-usap ng mas matagal kay Jasmine. Ngunit matapos sabihin iyon ni Jasmine, tila may hitsura ng sama ng loob sa mukha niya nang ilayo nito ang mukha sa kanya. Malinaw, wala siyang mood na kausapin siya. Hindi naman pinilit ni Gerald na makipag-usap sa kanya. Sa halip, tumakbo siya at umupo sa likuran ng dalawang magkapatid. Tumalikod si Mindy at inikat ang mata kay Gerald. Walang alinlangan na sa kanyang isipan, si Gerald ay isang matapat na tao lamang. Ngunit sa sorpresa niya, hindi lamang siya maruming mayaman, ngunit siya ay medyo may kasanayan din sa martial arts. Ngunit si Jasmine mismo ay isang pambihirang manlalaban. Paano siya natalo ng ganito kadali? Kung hindi partikular na hiniling ni Jasmine na huwag siyang makikipagtulungan kay Gerald, tatanungin niya si Jasmine na muling makipaglaban sa lalaking iyon. Sa una, hinihintay lamang nila ang pagsisimula ng aralin. Ngunit, pagkatapos maghintay ng ilang sandali, hindi nila nakita ang maraming mag-aaral na pumapasok sa klase. Ilang batang babae lamang ang nakita nila mula sa susunod na klase na pumasok sa kanilang silid. Karaniwan, ang klase ay nakapak na sa oras na ito. Nasaan ang mga mag-aaral? Bakit walang pumupunta? Panipi, sa sandaling iyon, dumating na ang guro. Nang makita na kakaunti lamang ang mga mag-aaral na nakaupo sa klase, hindi mapigilan ng guro na tanungin ang babaeng mag-aaral na nagtataka lamang na pumasok sa klase. Parehong nagtataka din sina Jasmine at Gerald tungkol dito. Sinilip nila ang direksyon ng dalaga, inaasahan na makakarinig ng isang sagot mula sa kanya. Okay, so parang may nangyari sa class rep ng third class. Mayroong isang karamihan ng tao na nakatayo sa labas ng pintuan ng kanilang klase. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari doon ngunit maraming mga lalaki sa aming klase ang pumunta doon upang tingnan ang sitwasyon, sagot ng babaeng estudyante. Parehong sumulyap sa isa't isa sina Gerald at Marvin. Sa araw na iyon, direkta silang pumunta sa klase ng madaling araw. Hindi na sila bumalik sa kanilang klase. Walang alinlangan, isang bagay na masama ay bumaba. Maaaring ito ay naiugnay din kay Isabel. Hoy, anong nangyari? Nang marinig na talagang nauugnay ito kay Isabel, tinanong ni Marvin na may isang hitsura ng schadenfreude na ipininta sa kanyang mukha. Hindi ako sigurado sa mga detalye. Parang may away si Isabel sa iba, ngunit wala siya sa away mismo. Dapat ay isang away na nangyari dahil sa ginawa niya. At least ito ang narinig ko. Hindi ba siya ang class rep mo? Bakit hindi mo alam ang tungkol dito? Panipi, tanong ng babaeng estudyante. Ay, diretso kaming dumating sa klase ng Union. Hindi mo maaasahan na malalaman kung ano ang bumaba sa klase na iyon. Panipi, tumawa si Marvin at diretso na naupo. Tinuloy niya ang pagtawag sa kanyang kaibigan upang magtanong tungkol sa sitwasyon.
Matapos niyang ibaba ang telepono, nasample niya ang mesa ng masigla, haha, panghuli, nabigyan ng hustisya. Isang bayani sa wakas ay dumating at nagturo kay Isabel ng isang aralin. Iyon ang makukuha mo sa pag-arte ng napakatagal at mayabang sa klase sa lahat ng oras. Panipi, si Isabel ay halos nag-iisang tao na binigyan ng gusto sina Marvin at Gerald sa klase. Naturally, natuwa si Marvin nang marinig na may hindi magandang nangyari kay Isabel. Anong nangyari? Tanong ni Gerald dahil sa kuryosidad. Gerald, hindi ba natalo ni Fabian sa laban kahapon? Ito ay dapat na oras kung kailan nakuha ni Fabian ang kanyang sandali at nakuha ang kanyang kaluwalhatian. Ngunit sino ang nakakaalam na aalisin mo sa kanya ang pagkakataong iyon sa huling minuto? Malinaw na hindi makakasundo si Isabel sa katotohanan iyon. Pumunta siya sa klase ngayon kasama si Wyatt, Warren, at ang batang babae na nagtatag sa tabi niya. Ngunit ang isang pares ng mga mayamang bata ay nagpasya na ituro ang kanilang mga daliri sa kanila, sinisisi sila at pinagtatawanan sa harap ng lahat. Kinutya nila ang mga payaso na ito dahil sa pinahiya ang kanilang sarili kahapon. Ngayon, pareho kayo at alam ko kung gaano masama ang ugali ni Isabel. Siya ay umakyat sa isa sa mga bata at binigyan siya ng isang masakit na sampal ng walang paunang babala. Panipi, haha, syempre, gumanti ang batang iyon. Ibig kong sabihin, sino ang hindi, lalo na kapag si Isabel ang pinag-uusapan natin dito. Parehong kinuha nina Warren at Wyatt sa kanilang sarili na talunin ang mga mayayamang bata. Mahulaan mo ba kung sino ang huli nilang binugbog? Ito ang batang Panginoon mula sa pamilyang Moore, si Colton Moore. Si Colton ay isang magarbong maliit na bastard. Palagi siyang mayabang, walang ingat, at walang awa. Sa palagay mo ay sinaktan siya ng kanyang mga magulang noong siya ay bata pa. Sa tingin ko hindi. Sa makatuwid, tinawag niya ang ilang mga thugs upang turuan ang isang leksyon. Narinig ko na mayroong higit sa 10 mga kotse na pinagsama sa paaralan, sabi ni Marvin. Tumango si Gerald. Maraming karanasan si Gerald sa mga ganitong uri ng insidente. Ngunit hindi ito tulad ng kailangan niyang makipag-ugnay sa bawat kamay. Kahit na nangyari ito sa kanyang klase, si Isabel ang nagdala ng gulo sa kanyang sarili. Sa totoo lang, nagsasalita si Gerald ng masama kay Colton na turuan siya ng isang mahirap na aralin upang mailabas niya ang kanyang pagkadismaya sa kanya. Natatakot siyang baka maimpluwensyahan siya nito. Kung hindi, naisugod niya ang diretsyo sa eksena upang masaksihan ang mahabang tula na pagkasira ng siglo. Hey! Kabanata 724. Tapos na sila para, Gerald, narinig ko na ang pamilyang Moore ay nakasalalay sa isang lalo na malaki at maimpluwensyang pamilya sa lalawigan ng Salford, ang pamilyang Schuyler. Maaari silang literal na gumawa ng kahit ano at makawala dito sa scot-free. Panipi, ipinagpatuloy ni Marvin na ipaliwanag ang komplikadong ugnayan ng pamilya at pampulitika sa loob ng lalawigan ng Salford. Kapwa narinig ni na Jasmine at Mindy na nakaupo sa harap nila ang kanilang pag-uusap ng malinaw. Ito ay medyo malinaw na sila ay eavesdropping nang banggitin ni Marvin ang pamilya Schuyler. Nilingan ni Jasmine ang kanyang ulo. Sa oras na maabot nila ang paksang ito, makalipas ang ilang sandali, narinig nila ang mga yabag sa labas ng silid-aralan. Sa wakas, ang mga mag-aaral na dapat ay narito na edad ay nag-file. Sa silid-aralan, si Isabel ang huling taong pumasok sa klase. Si Stella ang tumulong sa kanya. Parehong pisngi ni Isabel ang namula-mula sa lahat ng mga sampal na natanggap niya. Bukod doon, umiiyak siya ng mariin. Habang umiiyak siya, sinabi niya, hindi ko na maalayan na siya pala. Ang oras na iyon, hindi ko sinasadya nang atakihin ko siya. Panipi, ayan, doon. Salamat na lang, ang faculty director at tagapayo ay nagmamadali upang pigilan sila. Pinakiusapan kanilang pumunta muna sa klase. Kung hindi, tiyak na magdusa ka ng kakilakilabot na mga kahihinatnan para sa pagpili ng isang away sa kanila ngayon. Panipi, mukhang malungkot si Stella nang subukan niyang aliwin ang kanyang humihikbi na kaibigan. Walang alinlangan, ang pamilyang Moore ay masyadong malakas at malakas.
Tulad ng kay ama ng pamilya ni Stella, hindi nila may kumpara sa kung ano ang nasa ilalim ng pagmamay-ari ng pamilyang Moore. Kahit na ang pamilya ni Fabian ay humuhupa kumpara sa pamilyang Moore. Iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ay nakatayo at pinapanood. Ang eksena, hindi nangangahas na makialam, kahit na si Isabel ay sinampal ni Colton ng 2 beses lamang ngayon. Kung ang direktor ng guro ay hindi nakahanap ng dahilan upang pumunta at makipag-ayos kay Colton at tinanong si Isabel na dumalo muna sa klase, alam ng Diyos kung ano ang mangyari kay Isabel sa ilalim ng kanilang mga kamay. Sa totoo lang, nais ng director ng faculty na sakupin ni Isabel ang pagkakataong iyon at gamitin ang kanyang mga koneksyon. Bukod, alam ng guro na hindi niya masisimulan ang kanyang aralin. Sa araw na iyon, pagkatapos ng lahat, ang mga regular na guro ay hindi nang ahas na tumayo laban sa kagustuhan ni G. Moore. Matapos ang guro ay sumagot ng isang tawag, ang guro ay hindi bumalik sa klase. Paano? Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tumawag ako ngayon sa aking pamilya. Ang aking ina ay umiyak habang sinabi niya sa akin na ang aking ama ay kinuha mula sa kanyang kumpanya ng mga tao mula sa pamilyang Moore. Sinampal pa nila ang tatay ko ng maraming beses. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Panipi. Sa wakas natanto ni Isabel kung ano ang takot. Ang kanyang ama ay dinala at binugbog dahil sa kanyang sariling kalokohan. Naiwan siya ngayon na walang mga pagpipilian, at hindi niya alam kung kanino siya dapat humingi ng tulong. Sa kabilang banda, parehong tumahimik sina Stella at Fabian. Pareho silang nakatanggap ng mga tawag mula sa kanilang mga pamilya, binabalaan silang huwag maging isang busybody. Pagkatapos ng lahat, pangyayari ang pangyayaring naganap dahil kay Isabel, na nanguna upang talunin ang mga mayayamang bata. Upang mapalala ang mga bagay, sinampal niya ang bata sa harap ng lahat sa paaralan. Nangangahulugan ito na mayroong isang aspeto ng kahihiyan na kasangkot bilang karagdagan sa pisikal na pang-aabuso. Lamang, si Colton at ilang iba pang mayamang mana ay pinalo ni Warren at Wyatt. Si Colton ang unang humamon sa kanila, ngunit nang makita bilang isang kabuuan, higit na masisi ang malinaw na lumapag sa balikat ni Isabel. Hindi na naglakas loob si Fabian na makialam sa insidente. Inupuan niya ang kanyang ulo na nakayuko ang ulo. Scumbag, nakakadiri ka, panipi, ang isa sa mga batang babae, na hindi makawala sa katotohanan. Natalo siya kay Gerald ay sumigaw sa kanyang mukha. Ngunit sa puntong ito, hindi man lang nag-abala si Isabel kay Fabian dahil maraming mga bagay na dapat matakot. Sa sandaling iyon, mayroong ilang mga mag-aaral na nakarating sa labas ng klase. Tumingin si Gerald at nakita sina Warren, Maya at Wyatt. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga ekspresyon sa mukha ay maasim na parang may isang kakila-kilabot na nangyari sa kanila. Pumasok sila sa klase sa isang solong file na walang salita. Wyatt, Warren, ano ang dapat kong gawin? Nagbabanta ang aking pamilya. Panipi, tanong ni Isabel sa kanila sa desperadong tono. Inilagay ni Wyatt ang kanyang mga kamay sa baywang at ibinaba ang kanyang ulo. Tungkol naman kina Maya at Warren, naubos na rin ang kanilang mga pagpipilian. Sa sandaling iyon, pinili ni Warren na huwag kumilos ng madali, ngunit may panganib pa rin na kailangan niyang magbayad din ng napakalaking presyo. Kung tutuusin, siya at si Maya. Kabanata 725. Sa sandaling iyon, nang ang lahat ay maubusan ng mga pagpipilian. Jasmine, bakit mo ako hiniling na lumabas dito? Tanong ni Mindy. Hindi nagtagal upang maintindihan niya ang nangyayari. Oh, nakikita ko. Huwag sabihin sa akin na nais mong umiling si Mindy sa pagbibitiw sa tungkulin at sinabi, magiging tapat ako sa iyo, ayoko rin kay Isabel. Tingnan lamang kung paano niya tinatrato ang kanyang mga kamag-aral. Bukod dito, si Warren ay isang hanggal na through and through. Mabuti kung mapunta sila sa gulo. Bakit kailangan mong umusad? Panipi, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, ngunit wala kaming anumang uri ng sama ng loob sa kanila. Kung sa bagay, magkaklase kami, hindi pa nila natapakan ang buntot ko bago pa man. Bukod, ang mga batang babae ay kahit na masigasig ako sa masigasig sa panahon ng kompetisyon kahapon, kasama ang Isabel.
Hindi ko matiis ang wala tungkol dito. Bukod dito, narinig ko na. Ang tungkol kay Colton dati. Siya ang nasasakupan ni Yael. Siguro, ang pangyayaring ito ay kahit papaano ay nauugnay kay Yael. Panipi, sabi ni Jasmine. Man. Jasmine, maaari mong simulan ang pagiging isang nobalista na paghuhusga sa pamamagitan ng kung gaano ka nakakumbinsi ang iyong pagbawas. Hindi ba ito ay isang simpleng tunggalian lamang sa pagitan ng mga mag-aaral? Panipi, walang magawa na tanong ni Mindy. Umiling si Jasmine. Sa palagay ko hindi mababaw ang mga bagay na tila marahil ay dahil sa aking intuition. Tiyak, umaasa ako na sa mga bagay-bagay lamang ang iniisip ko. Ngunit bilang kanyang kamag-aral at isang disenteng tao, dapat ko talaga siyang tulungan. Panipi, sa sobrang pag-aatubili, pinalo ni Jasmine ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang number ni Yael. Anong problema, Jasmine? Bakit mo ako tinawag bigla? Panipi, tanong ni Yael. Wala masyado. Kailangan ko lang ang tulong mo patungkol sa isang insidente. Si Colton ang iyong nasasakupan, hindi ba? Nag-away lang siya ng kaklase ko. Inaasahan kong mahimok mo siya na itigil. Na ang ginagawa, panipi, sabi ni Jasmine. Ganoon ba? Nasa universidad ka ngayon di ba? Nagkataon lang, nasa isang kumpanya ako malapit sa iyong universidad. Magkita-kita tayo at pag-usapan ito. Panipi, tumugon naman kaagad si Yael. Bagaman ayaw siyang makita ni Jasmine, hindi niya ito kayang tanggihan dahil humihingi siya ng tulong sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Fenderson ay normal na hindi hihingi ng tulong kahit na sila ay hinimok sa isang sulok. Ang pagmamana ni Jasmine ng mga pag-aari ng kanyang pamilya ay hindi nangangahulugan na ang pamilya Fenderson ay babalik kaagad sa limelight, hindi bababasa. Hindi nila binabalak na gawin iyon sa sandaling ito. Bamulong si Jasmine ng kalahating pusong tugon bago tumambad. Hindi nagtagal, nakarating sa universidad si Yael. Hawak-hawak niya ang isang palumpo ng mga sariwang bulaklak. Nang siya ay dumating, Jasmine, kung naaalala ko ng tama, ito ang unang pagkakataon na gumawa ka ng hakbangin na tawagan ako at hilingin na makipag-date ako. Spare me the nonsense. Naayos mo na ba ang issue? Panipi, tanong ni Jasmine na nakabras ang mga braso. Nauna namang natigilan si Yael sa kanyang kilos. Pagkatapos nito, ngumiti siya at sinabi, tinawag ko siya. Ngunit ang B***starred na si Colton ay nakatanggap ng isang medyo masamang pagkatalo sa oras. Na ito tila, galit na galit siya, at hindi man lang niya ako pinakinggan. Wala talaga akong ideya kung paano malutas ang isyong ito at hindi tulad ng maaari kong talunin ang batang iyon. Dahil praktikal kaming lumaki na. Panipi, at saka, parang iyong kaklase mo ang nauna sa kanya. Mukhang hindi makatuwiran para sa akin na makialam sa usaping ito. Sabi ni Yael. Ikaw, bahagyang natigilan si Jasmine. Mabuti, hindi ako hihingi ng tulong sa iyo. Aayusin ko ang mga tao mula sa iba pang mga pamilya na gawin ito. Panipi, hindi na pag-isipan ni Jasmine na hindi man lang gawan ng ganoong maliit na kilos si Yael para sa kanya. Sa sandaling iyon, kumilos siya ng walang kabuluhan at tumawag ng ilang iba pang mga pamilya na umaasa sa kanyang pamilya. Nais niyang makialam sila sa pag-areglo ng pagtatalo na ito. Sa huli, natagpuan nila ang lahat ng mga uri ng mga dahilan upang tanggihan ang kanyang kahilingan. Si standing sa tabi niya, walang imak nang umisi si Yael sa sarili. Biglang napagtanto ni Jasmine ang nangyayari. Ito ay tulad ng naisip niya. Ang pangyayaring ito ay hindi kasing simple ng pagtingin nito sa ibabaw. Bukod, ang mga pamilyang iyon ay malinaw na sumusunod sa pamumuno ng pamilyang Schuyler. Tigilan mo na ang sobrang tigas ng ulo, Jasmine. Kung kakausapin mo ako ng maayos, magagawa ko ang lahat para sa iyo. Hindi mo rin kailangang mag-alala ang iyong sarili kay Colton, o kung ano ang ginagawa ng ibang mga pamilya. Kahit anong gusto mo, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Panipi, AY726AY. Sabi ni Yael. Nang tumigil na lamang si Jasmine sa pansin, kinuha niya ang pagkakataon at hinawakan ang kamay nito. Mawala, kudlid, halos agarang reaksyon ni Jasmine. Tinulak niya ang kamay ni Yael. Napakalakas ng puwersang tinaggal niya mula sa pagkakahawak
nito na binasag nito ang mga sariwang bulaklak na hawak ni Yael sa lupa. Napatingin si Yael sa mga rosas na nagkalat sa buong sahig. Natigilan siya. Sa unibersidad, maraming mga batang babae ang dumaan sa kanila. Huminto silang lahat sa kanilang mga track at tinitigan ang eksena. Sa harap nila, wow! Siya ba ay literal na binaril lang? Panipi, haha! Ang taong ito ay tila napakahusay na bihis. Natapos pa rin, ba siya ng pagtanggi ng mismong Diyosa? Panipi, tama iyan. Ay hindi paraan na ibibigay ng ating Diyos sa ang kanyang pagmamahal at pagmamahal sa ilang mga random na chap. Panipi, hindi mapigilan ng mga batang babae ang pagtakip ng kanilang mga bibig habang binibiro nila si Yael. Kung tutuusin, hindi lamang ang hitsura ang tiningnan ng mga kababaihan kapag hinuhusgahan ng isang lalaki. Isa sa alang-alang, pa rin nila ang kanyang estilo, kung paano kasya sa kanya ang kanyang damit, kung gaano kamahal ang kanyang damit at lahat ng jazz na iyon. Hindi mahalaga kung ang isang lalaki ay mas mababa sa average sa mga tuntunin ng hitsura. Hindi bababa sa kailangan niyang bihis at magkaroon ng magandang ugali. Kung ang isang tao ay hindi maganda ang pagbibihis, siya ay magiging isang mababang tao kahit gaano siya kagwapo. Ngunit ngayon na ang lalaki ay nabigo sa pagtatapat ng kanyang pag-ibig, gaano man siya bihis, hindi na siya magiging karapat-dapat sa kanilang paningin. Sa makatuwid, nagsimula silang bumulong at humajijek sa bawat isa, at ang mga halakhak na iyon ay narinig ni Yael. Pinuno siya nito ng malalim na kahihiyan at galit. Kung hindi dahil sa iyo, Jasmine, hindi ako magdusa ng ganoong kahihiyan. Jasmine, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba nakikita kung gaano kita kamahal? Bakit hindi mo gantihan ang damdamin ko? Panipi, palaging dinidirekta ni Yael ang kanyang mga pagkabigo sa loob. Ito, ang kanyang pangwakas na dayami. Ito ang araw na sa wakas ay pinakawalan niya ang kanyang kaguluhan sa panloob. Sa init ng sandali, galit na hinampas niya si Jasmine. Baliw ka, sumilip si Jasmine kay Yael sabay inis. Mabilis siyang tumalikod at aalis na sana. Wala siya sa mood makinig sa susunod na sasabihin niya, dahil malinaw na alam ni Jasmine kung anong uri ng tao si Yael. Ang tanging nararamdamang mayroon siya para sa kanya at sa kanyang ama ay naiinis at kinamumuhian, wala nang higit pa, walang mas kaunti. Matagal na kitang minahal, hindi mo man lang ako binibigyan ng pagkakataon na marinig ako. Tumigil ka dyan, Panipi. Ang mga mata ni Yael ay naging dugo. Pakiramdam niya ay natapakan lang ang kanyang pagmamataas. Iba ang kahihiyang na dinanas niya dati. Ngayon, hindi man alintana ni Jasmine na nasa harap sila ng lahat ng barilin siya nito. Pagkatapos ay tumakbo siya at naabutan siya. Diretso niyang hinawakan ang kamay ni Jasmine. Hinihiling ko sa iyo na pakinggan mo ako, pakawalan mo ako, baliw ka ba, matampal. Lalong nag-alala si Jasmine, kaya't sa likas na ugali, binigyan niya si Yael ng masakit na sampal sa pisngi. Ang mga batang babae na nakatayo sa kanilang paligid ay nagpatotoo sa eksena. Ang mga panga nila ay napangangasa. Pagtataka habang pinagmamasdan ng eksena. Ginawa nito si Yael na nag-freeze agad. Mindy, fair na. Hawak ni Jasmine ang kamay ni Mindy at pakaliwa pagkatapos nito. Jasmine, gaano ka kalupit? Maraming mga batang babae na nagkagusto sa akin, ngunit hindi ko pa sila tinatrato ng katulad ng pagtrato ko sa iyo. Tingnan kung paano ko ibinaba ang aking sarili. Alang-alang sa iyo, handa pa nga akong talikuran ng aking dignidad, ngunit parang wala ka man lang pakialam sa akin. Panipi, mahigpit na kinuyam ng mga kamao ni Yael, pinapanood habang iniiwan siya ni Jasmine. Namumula at may dugo ang kanyang mga mata. Jasmine, sinampal mo siya dahil lang sa isang walang kabuluhang kapakanan. Hindi ba masama iyon? Panipi, alam ni Mindy na ang pamilyang Skyler ay hindi dapat maliitin. Mabilis siyang pinapaalala sa kapatid ang katotohanan iyon. Isang maliit na kapakanan. Talaga bang naiisip mo na ito ay isang walang kabuluhan na relasyon? Palagi na akong sinasaktan ni Yael, ngunit alam mo kung bakit galit na galit ako sa kanya. Palagi. Kasi siyang mahilig mag-trato sa iba na parang tanga. Malinaw na, si Yael ang nasa likod ng pangyayaring ito. Hindi lamang niya nais na
Ako ay may utang sa kanya, pinaplano niyang ipakita sa akin kung gaano kalakas at maimpluwensya ang pamilyang Schuyler. Ang iba, pang mas maliliit na pamilya ay naging mga kakulangan ng pamilya Schuyler, upang magamit ang parehong kabaitan at kalupitan, iyon ang siyang nakakainis sa kanya, kaya lang naiinis ako sa kanya. Hindi ko mapigilan ang pagsisinungaling sa sarili ko tungkol dito. Panipi, sabi ni Jasmine. Di asterisk man, naiintindihan ko ito ngayon. Hindi nakakagulat na, nakangiti siya ng may kumpiyansa sa iyong pagtawag sa telepono. Siya talaga ay isang tuso na B** starred. Jasmine, paano natin malulutas ang isyong ito ngayon? Panipi, tanong ni Mindy. Pagkatapos nito, nanlaki ang mata niya. Jasmine, bilasan mo at tingnan mo, hindi ba Colton yan? Daladala niya ang isang toneladang tao. Teka, papasok sila ngayon sa akademikong gusali. Panipi, AY727AY. Hindi talaga makakatulong si Jasmine sa paglutas ng isyo kahit na gusto niya, bagaman nais niyang ipahiram kay Isabel ang isang tumutulong. Hindi niya magagamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang miyembro ng pamilyang Fenderson upang matulungan sila. Sa kabilang panig, nakita ni Gerald ang isang malaking pangkat ng mga tao na nagmamadali sa unyon na klase. Halos takot sa kamatayan si Isabel nang nangyari ito. Kahit si Warren ay lumitaw na medyo natakot ngayon. Malinaw, ang insidente ay mabilis na lumalayo ng hindi makontrol. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Mukhang hindi sila mapigilan ng tagapamahala ng guro ng matagal. Panipi, umiiyak si Isabel sa takot habang sinabi ito. Sa wakas, tumingin si Warren kay Maya. Maya, hindi mo ba ipinagpalit ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay kay Yuna noong isang araw, kung talagang wala na kaming pagpipilian? Ngayon, pumunta at maghanap ng tulong mula kay Yuna. Sinabi niya na maaari naming ma-hit up siya kung nahaharap tayo sa anumang mga problema. Panipi, sinabi ni Maya, ngunit nag-aalala ako na naging mabuti lang sa amin si Yuna. Kung tutuusin, anong uri ng katayuan at pagkakakilanlan ang mayroon siya? Gaano kasigurado na matutulungan niya tayo? Panipi, tila malinaw na ang pagkuha ng tulong mula kay Yuna ay sumagi sa isip ni Maya. Ahem, huwag muna nating abalahin yan. Ngayon, isa lang ang shot namin, at kasama iyan si Yuna. Panipi, sabi ni Warren. Kapwa sina Wyatt at Isabel ay ganap ding naglagay ng kanilang pag-asa kay Maya. Mabuti, susubukan ko. Bahagyang tumanggaw si Maya. Tinawag niya ang numero na naiwan agad sa kanya ni Yuna. Nagulat siya na agad na kinuha ni Yuna ang kanyang tawag. Ni makipagpalitan ng kasiya siyang si Maya kay Yuna. Pinagsama niya ang lahat tungkol sa pangyayaring iyon sa pagmamadali kay Yuna. Yuna, maraming salamat. Mas makakabuti kung titingnan mo ito. Panipi, malinaw na, nangako si Yuna na tutulong sa paghusga sa pamamagitan ng pagkakasigla ng tunog ni Maya. At hindi nagtagal bago bumalik ang tawag ni Yuna. Maya, ang insidenteng ito ay iba sa nauna. Tumulong ako upang magtanong tungkol dito. Susubukan kang tulungan ni G. Holden, ngunit kailangan mong pumunta at makilala si G. Zarter ng Salford Province upang makita kung paano mo ito malulutas. Nais malaman ni G. Zarter ang bawat maliit na detalye tungkol sa pangyayaring ito. Bago siya magpasya kung nais niyang magbigay ng isang kamay sa iyo. Iyon ang pinaka magagawa ko para sa iyo. Panipi, bumantong hininga si Yuna at sinabi. Nang tawagan ni Yuna si G. Holden ngayon lang, siya ay sumangayon. Natulungan sila, nakipag-ugnay pa siya kay G. Zarter upang pag-usapan ito. Si G. Holden ay ninong ni G. Crawford, kaya syempre, hindi kayang bayaran ni Zarter na hindi aliwin ang kanyang mga kahilingan. Ang conclusion ay kailangan nilang makilala ng personal si G. Zarter, hindi bababasa, kailangan niyang malaman ang mga sulok ng insidente. Matapos isabit ang telepono, si Maya at ang iba pa ay mabilis na umalis sa lugar. Napakaswerte nila. Nagulat ako na may isang taong handang tumulong sa kanila. Panipi, naiinis na sabi ni Marvin. Mapait na ngumiti si Gerald habang umiling. Siya ang tutulong sa kanila sa huli. May mga pagkakataong nais ni Gerald na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan at katayuan sa buong mundo. Sa ganoong paraan,
Ang karamihan sa problemang kinakaharap niya ay matatanggal sa kanyang buhay, ngunit tulad ng kung paano siya binalaan ng kanyang ama, ang mga bagong problema na susulpot sa pagsunod sa gayong kilos ay hindi kukulangan sa kinakaharap niya ngayon. Sa makatuwid, siya ay natigil sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar pagdating sa mga bagay na tulad nito. Kapag hindi niya mahanap ang kanyang mga target, hindi nag-abala si Colton sa pagbibigay ng mahirap sa natitirang mga mag-aaral. Ang iba ay pinayagan na dumalo sa kanilang aralin ng payapa. Matapos magkaroon ng 4 na aralin sa umaga, malaya sila sa hapon. Babalik na sana si Gerald sa villa. Sa sandaling iyon nang makatanggap ng tawag si Gerald. Ito ay isang tawag mula kay Barry. Ginoo Crawford, sa wakas ay natagpuan namin ang ilang mga pahiwatig tungkol kay Zara pagkatapos naming maghintay sa buong nakaraang araw. Tuwang-tuwa na sinabi ni Barry sa telepono. "Oh, mabuti yan. Pupunta ako sa lugar mo ngayon." Panipi, parang excited din si Gerald. Si Barry ay tila medyo abala sa kabilang dulo ng telepono. Hindi gaanong sinabi si Gerald. Binaba niya kaagad ang telepono upang payagan siyang gawin ang kanyang trabaho. Kabanata 728. Sa sandaling iyon, diretso ni Gerald ang kanyang kotse sa villa ni Barry. Nang marating niya ang lugar na iyon, natuklasan niya na maraming mga kotse ang nakaparada sa labas ng mga pintuan. Si Barry ay may napakakomplikadong mga relasyon sa interpersonal. Mayroong toneladang mga tao na nais na makita siya. Alam ito, hindi gaanong nagulat si Gerald sa pagtuklas. Nangangahulugan lamang ito na kailangan niyang iparada ang kanyang kotse ng mas malayo sa bahay. Paglalakad sa lugar, nalaman niya na si Barry ay talagang puno ng mga trabaho na dapat gawin. May isang mahabang linya na patungo sa pintuan ng kanyang opisina. Ito ay higit pa o mas kaunti katulad ng naranasan ni Zack. Maraming tao ang nakatayo sa labas ng pintuan. Para bang nakita ni Barry ang bawat isa sa kanila. Masakit na tawa ni Gerald sa sarili. Pagkatapos nito, lumapit siya sa villa. "Maya, hanggang kailan tayo maghihintay? Maraming ng tao dito. Ang aking ama ay hindi pa nakakauwi. Nag-aalala akong may sakit." Panipi, nakatayo sa gilid, naghintay si Isabel at ang iba pa. Sa sandaling iyon, nag-aalala silang naghihintay. "Huwag kang mag-alala," sinabi ni Yuna na sasalubungin kami ni G. Zarter upang malaman ang tungkol sa pangyayaring ito. "Makikita niya tayo sa ilang sandali, naniniwala ako." Panipi, sabi ni Maya. Isang sanggal ang narinig. ****. Nagtataka ako kung bakit abala si G. Zarter. "Naghihintay kami ng 2 oras ngayon." Panipi, may naiinip na sabi. At sa sandaling iyon, biglang natigilan si Maya. Sinulyapan niya ang isang bata na kakapasok lang sa lugar na iyon mula sa labas. Sa totoo lang, maraming tao ang tumingin doon sa sandaling. Ang bata ay huminto sa mga pintuang daan. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga tao na naroon ay nais makilala si G. Zarter upang makipagnegosasyon sa kanilang plano sa negosyo o nagpapatuloy na mga proyekto. Natatakot silang baka makilala nila ang kanilang mga karibal sa sandaling iyon. Ang paghamak ay nasa isang mataas na oras ng makita nila na nakaharap sila laban sa isang batang-bata sa merkado. Paano makakapunta ang isang tao kagaya niyan at makilala si G. Zarter para sa negosyo? Tagumpay, kudlid. Ang taong pinag-uusapan nila, syempre, walang iba kundi si Gerald. Nakita ni Gerald sina Maya at Isabel na nakatayo sa pila. Ngunit hindi inisip sa kanya na nandito pa rin sila habang isinasaalang-alang kung gaano karaming oras ang lumipas. Hindi rin sila iniwasan ni Gerald. Lumakad siya saka nagtanong, "Naghihintay ka pa ba dito? Manalo ka, bakit ka nandito?" Sa sandaling makita ni Maya si Gerald, naalala niya ang hindi mabilang na beses na pinahiya niya. Labis siyang nairita sa kanyang hindi na ipahayag na pagdating. Tulad ng para kay Isabel, ito ay, kahit na higit pa, ang kaso. Kitang-kita, siyang napuno ng galit nang tumingin siya kay Gerald. Kung si Gerald ay nagbigay ng pansin kay Fabian, hindi sana siya nasaroon ng loob, kung gayon ay wala si Isabel sa masamang pakiramdam sa loob ng ilang magkakasunod na araw. At
Kung hindi niya siya sinipa kahapon, hindi mawawala ang cool niya. Kinaumagahan, nang bugbugin niya ang mapaghiganti na mga anak, na mayaman, upang, malinaw na sabihin, ang pinagmulan ng kanilang sakuna ay, si Gerald. At least, ito ang naisip ni Isabel. Bakit siya dumating? Dapat ay naparito siya upang kuskusin ang asin sa ating mga sugat. Gerald, hindi ko inasahan na ikaw ay isang napakasindek na tao. Nakakadiri talaga. Napaka-asar ko. Panipi. Matigas ang reaksyon ni Isabel. Ang reaksyon ni Maya ay halos pareho sa Isabel. Malinaw na. Sumang-ayon siya sa sinabi ni Isabel. Gerald, alam ko kung gaano kayaman ngunit hindi ka garantiya na kumilos ka ng napakahusay. Tungkol dito, paano ka makarating dito at tumawa sa aming sakit? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ko hahayaan ang isang tulad muna aliwin ang pagdurusa ko. Panipi, nag-aalalang sabi ni Maya, tagumpay. Umiling si Gerald at ngumisi ng mapait. Sa totoo lang, naramdaman ni Gerald na ang sadistikong tagiliran niya ay nasiyahan na sa paningin nila na nakatayo rito. Pagkatapos ng lahat, ginamit nila ang kanilang mga koneksyon at nahanap sina Yael at G. Zarter. Hindi baliwala ni Gerald ang paggawa ng pabor kay Maya habang medyo malaki ang naidudulot nito. Kung tutuusin, siya ay ang kanyang dating kaklase. Ngunit ngayon, hindi man lang pinansin ni Maya ang pagkakaibigan nila noong nakaraan. Para bang kahit anong gawin niya ay bagyain lang siya ni Maya at magmamaliit sa kanya. Sa makatuwid, si Gerald ay nakangiti lamang nang walang magawa. Ikaw ay mali. Wala akong kalooban at lakas na bigyang pansin ka. Araw-araw, ako ay ang nosy ng isang tao upang magmadali dito. Upang lamang tikman ang lasa ng iyong sakit at paghihirap. Panipi, sambit ni Gerald habang sumulyap kay Maya. Pagkatapos nito, isinuot niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa at dumiretso sa pasukan ng Villa. Kabanata 729. Sino ang taong ito? Gaano siya kaimpid? Hindi ba siya maaaring kumilos tulad ng isang disenteng tao? Panipi, tama iyan. Ito ang pintuan ng Villa ni G. Zarter. Paano naglakas loob siya sa paglalakad na parabang ito ang kanyang bahay? Hindi ba niya nakita na nakatayo kami sa isang linya? Para sa isang sandali, maraming tao ang nagsimulang bumulong sa kanilang sarili. Tungkol naman kina Maya at Isabel, hinihintay nila kung paano mapahiya si Gerald sa harap ng lahat. Ito ay dahil si Barry ay isang malaking pagbaril sa lalawigan ng Salford, at mayroon siyang napakalaking impluwensya. Bukod, siya ay partikular na masigasig tungkol sa pagpapanatili ng tradisyon at pag-arte ng may kahinahunan. Kung may kumilos ng walang kabuluhan, ang taong iyon ay mabibigyan ng pasaway. Sa sandaling iyon, kumatok si Gerald sa isang pintuan. Ang pinto sa sala ay binuksan ng isang mayordoma. Hinahanap ito ng taong ito, nililigawan niya ang kamatayan. Sa palagay ba niya maaari siyang mauna sa atin sa pag-arte ng ganito? Haha, panipi, alam kong maraming mga bata na tulad niya. Gagawa lang siya ng tawanan sa sarili niya. Nakalaan siya na hindi makakamit ang anumang mahusay sa kanyang buhay. Panipi, sumali ang iba at sinimulang bagyain si Gerald. Mr. G. Crawford, ikaw yan. Bulalas ng mayordoma dahil sa pagtataka. Agad siyang yumuko papunta sa kanya. Oo, nakita kong medyo abala siya, kaya't naghintay ako sa labas. Nang medyo matagal, panipi, mapait na tumawa si Gerald. Oo, G. Crawford, sa ganitong paraan mangyaring. Panipi, hindi nagtagal ay inimbitahan ng mayordoma si Gerald sa bahay. Nang mabilis. Kung si Gerald ay hindi isinasaalang-alang bilang isang mahalaga at kilalang panauhin, kung gayon walang magiging bagay tulad ng isang mahalaga at kilalang panauhin sa mundong ito. Ano? Ang eksenang iyon ay nakatulala sa bawat isa sa kanila na nakatayo sa pila. Anong uri ng batang Panginoon iyon? G. Crawford. Hindi ko pa siya naririnig, ngunit hindi ko pa nakikita si G. Mullins na kumilos nang ganyan dati. Panipi, totoo yan. Sino nga ba siya? Panipi, natigilan ang lahat. Pati ang bibig ni Maya ay napanganga sa hindi makapaniwala. Nagsimula ng magpump ang puso niya. Pakiramdam niya ay para itong isang ilusyon kung saan siya ay walang magawa kapag nakikipaglaban-laban sa pagtaas.
ng tubig. Isang bagay na kinamumuhian niya ang nangyari. Si Maya ay palaging minamaliit si Gerald mula noong sila ay nasa high school, at ang pakiramdam na iyon ay nagpatuloy hanggang ngayon. Kahit na nag-aral ng mabuti si Gerald noong high school, ipinapalagay ni Maya na wala siyang maliwanag na inaasahan sa hinaharap. Lahat ng nakakakilala kay Maya ay nakita siya bilang isang prangka na tao. Minsan siya ay tuwirang nagsasabi ng mga bagay, at ang iba ay maaaring hindi sinasadyang nasaktan sa proseso. Upang linawin ito ng malinaw, si Maya ay palaging may isang pakiramdam ng higit na kagalingan kaysa sa kanyang mga kapantay. Ngunit sa ilang kadahilanan, kapag kasama niya sina Warren at Jameer, si Maya ay kikilos sa isang hindi pangkaraniwang nakalaan na paraan. Ngunit malinaw na mababa ang tingin niya kay Gerald. Ngunit ngayon, nalaman niya na ang taong palagi niyang minamaliit ay talagang maruming mayaman. Siya ay naiiba mula sa nakaraan. At siya ay mas mayaman kaysa sa kanya. Natagpuan ni Maya ang katotohanan iyon na isang matigas na pil. Nalunukan. Ginawa niya ang lahat ng mga uri ng mga dahilan upang kumbansihin ang kanyang sarili. Maaaring nanalo si Gerald ng isang loterya, kaya't siya ay yumaman. Na ang kanyang premyong pera ay mauubos pagkatapos ng ilang taon. Bukod, ang pera na mayroon siya ay hindi nauugnay dahil kulang siya sa mga koneksyon upang gumana ang mga bagay. Tahimik na, ngumisi si Maya. Sa isang modernong lipunan, ang isa ay halos walang silbi kung wala siyang koneksyon sa mga makapangyarihang tao. Ito ang paulit-ulit na sinabi ni Maya sa sarili sa nakalipas na ilang araw na paginhawahin ang sarili. Ngunit ngayon, kinailangan niyang makilala si G. Zarter upang humingi ng tulong sa kanya. Muling lumitaw ang kanyang bangungot nang mapagtanto niya na si Gerald ay may libreng pag-access sa pag-aari ni G. Zarter. Mukhang higit pa sa mababaw na mga kakilala. Hindi ko alam na kilala ni Gerald si G. Zarter. Naging balisa si Isabel. Ngunit kahit balisa siya, wala siyang ibang pagpipilian. Walang makakatulong sa kanya. Ang nag-iisa lamang na pagbaril niya ay kasama si G. Zarter, ngunit may pagkakataon pa rin na baka tanggihan niya ito. Maya, bakit hindi mo tawagan si Gerald? Ang aming mga pag-aalala ay tiyak na malulutas kung nais niyang sabihin ang isang bagay na maganda para sa amin. Panipi, si Warren ang nagsalita sa oras na ito. Ako, medyo nag-alala si Maya na para bang sinampal siya sa mukha. Tama yan, Maya. Kung sa bagay, nagustuhan ka ng lalaking iyon noong nakaraan, at ikaw ay mga kamag-aral sa high school. Mas makakabuti kung magsalita ka para sa amin. Kung hindi, kakailanganin nating tumayo sa linya sa buong hapon, at maaaring hindi natin masalubong sa oras si G. Zarter. Ang isyong ito ay maaaring maging isang bagay na mas seryoso pagkatapos. Panipi, nag-aalalang sabi ni Warren. Totoo yan, Maya. Pumunta at humingi ng tulong kay Gerald. Siguradong tutulungan niya tayo. Panipi, sa wakas ay sumuko na si Isabel. Si Maya ay medyo may problema. Kabanata 730. Sa sandaling iyon, sinabi ni Maya na, sa totoo lang, hindi ako sigurado kung magkaibigan ba tayo sa ngayon. Kahit nahilingin ko sa kanya na tulungan ako, malamang natatanggihan niya ako. Ngunit susubukan ko ito. Panipi, masungit niyang pinalo ang kanyang cellphone at tinawag ang numero ni Gerald. Nakaramdam siya ng pagkakasalungatan tungkol dito. Mapipilitang humingi ng tulong mula sa isang taong minamaliit niya. Hindi man sabihing ang katotohanan na minsang sinaktan niya siya ng mga masakit na salita sa nakaraan. Ngunit talagang kailangan niya ng tulong ni Gerald upang malutas ang isyong iyon. Hindi inisip ni Gerald na si Maya, na kasing pagmamalaki ng isang peacock, ay tatawagan siya sa sandaling ito. Sa instant na iyon, humagalpak siya ng tawa sa sarili. Ano ang mali? Tanong ni Gerald. Gerald, ikaw, kilala mo si G. Zarter. Sobrang lamang ng boses ni Maya. Oo, kilala ko siya. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mong sabihin. Magaan na sabi ni Gerald. Dapat mong magkaroon ng kamalayan na nasa matinding kaguluhan tayo ngayon. Kung kilala mo siya, inaasahan kong matutulungan mo kaming ipakilala sa kanya o kahit papaano. Banggitin ang mga pangalan namin sa harap niya. Panipi,
Namula ang mukha ni Maya nang sabihin ito sa kanya. Walang problema kung gusto mong banggitin ko ito sa kanya. Ngunit ang problema ay, ano ang makukuha ko mula rito? Bigyan mo ako ng isang mabuting dahilan kung bakit kita dapat tulungan. Panipi, ngumiti si Gerald at sinabi. Ako, paano naman ito? Maaari kang pumasok sa villa kasama si Isabel. Upang talakayin ito, ngunit kayong dalawa lang ang pinapayagang. Pumasok, panipi, sabi ni Gerald. Mabuti. Pagkatapos nito, binaba na ni Gerald ang telepono. Malinaw na narinig ni Isabel at ng iba pa ang kanilang conversion. Maya, ano sa palagay mo? Bakit tayong dalawa lang ang hiniling? Ni Gerald na pumasok sa villa na iyon. Alam mo bang nakipag-away ako sa kanya dati? Hindi banggitin ang hindi mabilang na mga beses na napunta kami sa isang pandiwang laban. Nag-aalala ako sa mga gagawin niya sa akin kapag tila naisip ni Isabel ang lahat ng una pa. Tumalikod siya saka, nahihiya. Hindi siya maglakas loob na gawin iyon. Hindi ako, naniniwala na may gagawin siya sa amin. Alam ko kung anong uri siya ng isang tao. Pagpasok namin sa villa, hayaan mo akong makausap siya. Pwede kang manatili sa likuran ko. Panipi, naisip ni Maya sa kanyang sarili. Gerald, medyo may kakayahan ka. Na diba? Ngunit hindi ko ito binibili, kahit kaunti. Ano talaga ang magagawa mo? Kudlid. Parehong sina Maya at Isabel ay dinala sa villa ng isa sa mga tagapaglingkod na nagtatrabaho roon. Ang villa ni G. Zarter ay talagang napakalawak. Mayroong higit sa 10 mga lingkod sa silong. Inakay ng taong iyon silang dalawa hanggang sa unang palapag. Sa isang malaking silid ng komperensya. Ginoo, nandoon si Crawford. Panipi. Magalang na sabi ng lingkod. Sige, salamat. Parang kinakabahan ang boses ni Maya. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa silid ng komperensya upang matuklasan na nakabalot ito. Karamihan sa kanila ay nasa katanghaliang tao at ang kanilang mga sekretaryo ay naroon din sa kanila. Mayroong hindi bababa sa 40 tao na nakaupo sa loob. Halos lahat ng mga nasa edad na kalalakihan ay kilalang negosyante. Sa lalawigan ng Salford, alam ni Maya ang kaunting mga ito sa pagbabasa ng mga pahayagan. Sa kabilang banda, si Isabel, alam agad na lahat ng ito ay malaking shot. Sa makatuwid, biglang naging tense ang kapaligiran. Ang labis na kinakabahan nina Maya at Isabel pareho ay ang katotohanan na si Gerald ay nakaupo sa upuan ng parangal sa conference desk. Sa kabilang banda, si G. Zarter ay nakaupo sa tabi ni Gerald. Dapat kayong magtungo ngayon. Gusto kong makausap sila mag-isa. G. Zarter, alalahanin mong bumalik dito matapos ka ng magnegosyo. Inihayag ni Gerald. Oo, G. Crawford. Ang pangkat ng mga tao na iyon ay bumangon mula sa kanilang pwesto at sabay na sinabi. Ang pangyayaring iyon ay higit na nakakatakot kay Maya at Isabel. Pagkatapos lamang nilang lahat na lumabas ng silid na kapwa sila. Maya at Isabel ay kumalas mula sa kanilang mental haze. Ngumiti si Gerald at tumingin sa kanila. Umupo ka ba? Bakit ka nakatayo doon? Panipi, Gerald, sila, bakit kanila tinawag bilang Mr. Crawford? Kinakabahan si Maya ng kinakabahan matapos niyang tanungin ang tanong na may bahid ng hindi makapaniwala sa kanyang boses. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.